Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Gusto mo ba na baliktarin ang sitwasyon? Yung sa halip na ikaw lagi ang tila naghahabol, ngayon siya na ang buntot ng buntot sa iyo kapag ito ang mga ginawa mo. So kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Number one, ito yung huwag kang maghabol. Or kapag hindi mo talaga matiis, bawas-bawasan mo ang paghahabol na yan. Alam niyo, psychological din yan minsan eh. Ang isang tao, kapag nararamdaman niya na ikaw ay sobra kang nagpapakita sa kanya ng interest, lagi kang available para sa kanya, unti-unting nawawala yung gana niya sa iyo. Nawawala yung thrill. Kaya ang ginagawa niya ngayon ay dumidistansya na. Parang nagkakaroon ng sawa factor or pagkasawa. Kaya yung ginagawa mo dati na lagi mo siyang tinetext, tinatawagan, or lagi mo siyang pinupuntahan, itigil mo na yan, okay? Kasi kapag ganyan ang ginagawa mo, darating yung time na ang taong hinahabol mo ay lalayo. Dahil alam niya na kahit hindi na siya nagpapakita ng interest, kahit pa-relax-relax lang siya, ay nandyan ka na laging buntot ng buntot or habol ng habol sa kanya. So, itigil mo yan. At kapag ginawa mo, mapapaisip yan. Hindi siya sanay na bakit bigla kang nawala. Biglang tumigil na lahat yung mga dati mong ginagawa. Doon na siya mapapaisip. At siya naman ngayon ang lalapit, aalamin kung ano ang nangyari. Kaya sa halip na ikaw ay sobrang nagpapakita ng availability at interest, stop yan, okay? Kung gusto mo na ikaw naman ang sinusuyo, pinupuntahan, at hinahabol. Number two, panatilihin ang misteryo. Ibig sabihin ay mag-iwan ka ng mga bagay, mga detalye na hindi alam ng tao na yan. Kasi ang tao, kapag meron siyang hindi nalalaman tungkol sa'yo, mas lalo yang naiintriga, mas lalo yang nag-iisip. At dahil dyan, yun ang driving force para mas lalo siyang magpursigi, mas lalong mag-e-effort para alamin kung ano nga ba ang mga yun. Kaya ladies and gentlemen, huwag mo agad sabihin lahat ang mga information tungkol sa iyo. Kung ano lang yung tinatanong niya, yun lang ang dapat mong sagutin. Mag-iwan ka pa rin ng information na hindi lahat ay nalalaman niya. Kasi ang tao, kapag nabibitin yan, lalo siyang nanggigigil. Kaya bitin-bitinin mo siya sa mga impormasyon tungkol sa iyo. At tiyak na yan ay maglalaan ng oras para alamin kung ano yung mga yun. Number three, mag-post ka ng mga masasayang mga moments mo na hindi siya kasama. Usong-uso na ang social media. At lahat ng interaction ay madalas nandyan na sa SOCMED. Mag-post ka at yung ikaw lang. O kaya may iba kang kasama na hindi siya. At nagpapahiwatig o nagpapakita ang larawan na yan or post na ikaw ay masayang-masaya. Kapag ganyan at nakita niya ang post mo, matri-trigger ang kanyang pakiramdam, ang kanyang nanggagalaiting pride or ego. Ang tao kasi, kapag meron na yang karelasyon or nililigawan, at meron siyang nakitang mga ganyan, ang nakita niya na yan ay isang threat sa kanya. Kaya pansinin mo, kapag nakita niya ang mga yan, sigurado na magtatanong yan. Gusto niyang malaman kung ano ang mga detalye. Sino ba yung kasama mo? Ano ba ang meron sa inyo? Na-trigger ang kanyang curiosity.
At yan ang magiging dahilan kung bakit magpupursigi siya na mas maglaan ng panahon sa iyo. Hindi siya papayag na merong ibang umaaligid o sumisingit ng pagdidiskarte sa iyo. Siguraduhin mo rin naman na hindi ka nagiging two-timer kasi ibang usapan na yun, okay? Number 4, itigil mo yung pagseselos mo. Lalo na kapag kayo ay nasa public place. May catch ito kasi dapat nung umpisa or bago-bago kayo, dapat meron ka ng mga pagpaparamdam ng pagseselos. Yun, di ba? Kaya ngayon, itigil mo yan. At syempre, mapapansin niya na tila ay hindi ka na yata nagseselos kahit na ano ang ginagawa niya. Mapapaisip yan. At dahil sa mga napapansin niya na pagbabago mo, mababaliktad na ang sitwasyon. Magtatanong yan. Mag-iimbestiga. O, di ba? Kasi bakit nga ba hindi ka na nagseselos? Baka hindi mo na siya mahal. Baka mayroon ka ng iba. Ang mga yan, tatakbo yan sa kanyang isipan. Kasi nasanay siya dati na nagseselos ka. All of a sudden, biglang tumigil, nawala. Number 5, huwag agad-agad mag-reply. Ito ay isang napakagaling na diskarte para ang tao na yan ay manggigil at maghabol sa iyo. So, kung dati ay napakabilis mong mag-reply o maya't-maya ay nag-a-update ka sa kanya, stop agad yan. Baguhin mo na ngayon ang diskarte mo. Kung nag-text siya, nag-chat siya ngayon, palipasin mo yan. Hayaan mo muna. Pagkalipas ng ilang oras, tsaka mo replyan. O kaya kapag tumatawag siya, kunwari, hindi mo napansin or hindi mo nakita. Napakalakas na trigger yan doon sa kanya para mag-isip. Maprapraning yan kahit papaano. Kasi bigla kang hindi agad nakakapag-text back or chat back. Yung mga tawag niya ay hindi mo sinasagot. At siya ngayon ang sobrang nagiging makulit. Okay? Text siya ng text, miss call, tawag. Ang kulit na niya ngayon. Siguraduhin mo lang na maayos ang relasyon ninyo, na walang problema. Kasi baka yan na yung gagawing dahilan para mas lalong lumayo. Kaya ingat pa rin, okay? Number 6, magpaganda ka. Magpapogi ka. Ayusin mo ang sarili mo. Alam mo, lahat tayo ay nakatingin tayo sa physical na kaayusan ng bawat isa. Iyan naman kasi ang unang napapansin, ang unang naakit tayo dahil sa physical na itsura. Kaya yan ang dapat na minemaintain mo. Huwag kang magpabaya. Huwag mong hayaan na magpalosyang. Hindi porket naging kayo na, ay naging relax at kampante ka na. To the point na pinabayaan mo na ang sarili mo. Kapag ganyan ang ginagawa mo, sa halip na ikaw yung tinitignan niya, mapapatingin na yan sa iba. O, di ba? Kasi nagsawa na siya sa walang kaayusan na itsura mo. Kaya ladies and gentlemen, kung gusto mo na lagi kang kaakit-akit, laging nagagandahan at napupugihan ang partner mo sa iyo, maintain mo yung maayos, kaakit-akit na itsura mo. Alam nyo, isa pa yan sa nagtre-trigger ng selos, ng pagdududa, curiosity ng isang partner. Kapag maayos ka, kapag ikaw nagpapabango, naliligo, nagsusuot ng mga damit na talaga namang ikaw ay poging-pogi, gandang-ganda. Pansin na pansin agad yan ng partner mo. Mapapatanong siya. Minsan may pagdududa na. O, di ba? Pero make it sure na ginagawa mo yan para sa sarili mo at para sa kanya lang. Hindi mo ginagawa yan para sa atensyon ng iba. No, no, no. Okay? Napakahusay yan na diskarte para yung atensyon niya ay sa iyo laang. At tila na habol siya sa iyo dahil sa ginagawa mo na yan. 2,000 years later.
So, ayan po mga ladies and gentlemen, ang ilan lamang sa maraming pwede mong gawin para ikaw naman ngayon ang pagtutuunan ng pansin o literal na hinahabol. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.